scholar, he specialized on prophecy. So, meron siyang book na ang title is To Come. Isa sa tinitingnan natin yun. Another reference is by Dr. John Walworth, the presidente ng Dallas Theological Seminary sa States. Ang iyang pong libro about prophecy, and specialized on trying to explain yung prophecy ng Old Testament that can find fulfillment sa New Testament. So, we have another reference to Dr. Tan, and we jump to another camp sa ubang reform tinatawag natin theologians as well. So, daghang mga references ko I also use John MacArthur as one of my references for our study uban pa. And sa atong pagtuon, isa sa makapalibon na nato padayon mahibalota sa detalye sa unahan. Malikon ko, the future is fixed. Dili na nato ma-alter, ma-change. Nag-provide ng Ginoo structure sa future. What we need to do is simply to align ourselves atong ipauyo ng atong kaugalingon. Ibig sabihin, programa sa Ginoo, tinapos niya na. Pag mo ng Ginoo mo, ni may tapos sa unahan, magkakalabot yung desisyon na niya na. When the Lord has foreknowledge and He knew about the future, it means that He already predetermined or decided what will come to pass. Yan ang desisyon ng daan. That is how we understand the word foreknowledge of the visions of God. It means that predetermined ito happen. Yan ang desisyon ng daan. So, usap ko na sa atong tanaw, labi na pag maabot na ka sa language ng the millennium, that temporary earthly kingdom for about 1,000 years. Everything will be restored. Makita natin, naalala niyo at the middle of the garden, there are two kinds of trees. One is the tree of knowing good and evil, the tree of knowledge, and the other tree is the tree of life. And at that time, during the millennium, makita natin that there will be healing. So ang mga mortals, ang ilang mga edad exceed until 1,000 years. That will bring back again during the time of Adam. See, if you died at the age of 300 years, you're still youth. So, ma-restore tanan, animal kingdom, ang botanical kingdom, ang plants and trees. But that is not yet the perfect one. There will be the restoration of everything, the new heavens and new earth in the eternity future. Yun ang bago. Pinag-usapan pa lang natin yung temporary. Then, if we talk about resurrection, naalala yung resurrection, we only narrow down focusing on the believers. But, there are sequence of resurrection as part of the first fruit, the first resurrection. So, the resurrection of the believers, the rapture, the accompanying event of the resurrection during the second coming of Christ, the resurrection of the redeemed of the tribulation period, and the Old Testament redeemed, or the saints of the Old Testament as well, the tribulation saints, especially those who died, those who do not or did not survive, tawagin silang mga tribulation martyrs. So there will be resurrection, and that is part of the first resurrection. Okay. Then there will be a gap for about 1,000 years. The rest of the dead, according to John chapter 5, actually, ang language ng general resurrection is cannot be supported strongly in scriptures. There are those theologians who believe that there will be a general resurrection, that one day at the judgment seat of Christ, there will be a general resurrection of the unbelievers and believers. No. Ang explanation ng concept in John chapter 5, yung time na yan, there is a gap.
So the rest of the dead, those who will resurrect to life. So there is a resurrection to life, and there will be another resurrection to condemnation. And the rest of the dead will not come to life until the 1,000 years will end. In other words, there is a gap of 1,000 years. After the 1,000 years, the white throne judgment will take over, then the final judgment of all the dead who are condemned to hell. So, we will discuss more details on this if we dive deep later pag maabot na tayo. So, ang discussion na po, litawan na ito, i-discuss na ito for every segment of our study. So, nandito tayo sa segment ng the Bema Judgment and the Stewardship. So, let's proceed now sa atong study. Nandito tayo sa number 2, understanding, redeeming the time, yung pagtubos sa oras sa mga takna, na itong tanawang nito. Understanding, redeeming the time. Pagsabot na ito niya na, ano ba ang definition of scriptures regarding that? Nandito natin sa sinang point. Now, isa lang yung screen natin. So, yung part 2 sa yung notes, ibigay na ba? Yung part 2. Continuation na dun sa screen. Okay. So, nandun pa lang tayo sa first notes natin. Yung unang binigay ko yesterday. Understanding the redeeming the time. So, the praise, redeeming the time, yung praise na yun, yung pagtubos sa panahon o sa oras, makita nato ka na sa Ephesians 5:15-16, which stated, "Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil." Huwag ka nato makita niya. Okay, ang second point nato with our study, yung redeeming the time. Understanding, redeeming the time. Kung inyong tanaw, iha mga igsoon, ayun ang very clear na passage yung binigay ni Paul sa Ephesians 5:15-16. Yung language ng redeeming the time. And he explained, ingon siya, tungod kay dautan ang mga adlaw, because the days are evil. So ngayon kinahanglan nato tubusin ang panahon, ang mga oportunidad, ang higayon. Tungod kay dautan ang mga adlaw. Dautan ang panahon. Emphasizing the importance of using our time wisely for God's purposes. So, pag we want managing our time wisely, that will speak about being a steward or a good manager of our time. Maayong mapagamit sa atong mga takna, sibo sa kabubuton sa Ginoo. Sa language ng Ephesians 5:15-16, especially the verse 16, ang ginamit niya sa language na to, from our NIV, making the most of every opportunity. Pahimusli ang matag higayon. Mao ka na gigamit na, because the days are evil. Making the most. Okay. Pahimusli ang matag higayon, ang matag oportunidad. Binigay na natin yung King James, yung NASB, making the most of your time, and sa modern translation, make the most of every chance you get. Every time you have that opportunity, you have that chance, make the most of using it for the Lord's advantage. Okay, sa Binisaya, ato nang gitanaw. Okay, let's continue. So, gitanaw nato ang redeeming the time from the original language ng Greek, exagorazo. Adunay duha ka pulong ka na. From yung word na ek, meaning out of or from, ang ubang word na agorazo, meaning to buy, imong gipalit, to purchase, imong paliton ang oras. So, ang idea din kung atong sabton, you have to buy back or to buy out or to purchase completely the time.
So gitagaan ka sa Ginoo og mga oportunidad atong paliton. Sa unsa ka pamaagi? Dili naman nato ma-redeem ang nausik na. Those wasted time, we cannot resurrect it or redeem it. However, yung nabili nato ng panahon, mo yung atong gamiton para himuon nato, pahimuslan nato to take advantage para sa kaayuhan, para sa katuyuan sa Ginoo. Okay. So redeeming the time, the concept of redeeming the time is found in Ephesians 5:15-16, which stated, "Be very careful in how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil." No? I-emphasize ka na ito, balik ka na. You have to buy up to rescue from loss. Yung time na yun, yung word na exagorazo. Ang pagtubos mo sa nausik na oras, di naman tumabalik, ang nabili na itong oras, mo'y gamito na ito sa pagbawi o pagpalit niya itong itawag na itong panahon na ito. Kay gadagan man ang panahon. Pero imagine that. You have given, for example, for one generation. Pila ba edad sa usang katao sa isang generation? Pila? You are seasoned by God in this generation, your generation, sa imong time, sa imong edad. You have to show up. So pag mulingi ka, makita mo nga, especially, hindi mo na matigdan mo, nana ka sa 40s, nana ka sa at the prime of your life, mulok ba ka, tanaw ka, mula ka ayaw na ko mapahimos ni, ang ako mga tanaw sa bata-bata pa ko. Dagan na usik. Hindi masyadong productive ang akong kinabuhi. Wala kang mag-grow mentally as far as my intelligence is concerned. Itaga ako sa Ginoo. Wala kayo mag-grow my emotion. You still try to learn in that area. And those ubang mga areas sa akong life. So, sa spiritual mga butang. In terms of spiritual maturity. So, imutan how productive you are. In terms of your engagement sa pagpaambit mo sa kaayos dito sa uwan. Pila ba ka kinabuhi ang imong na nagigamit ka sa imong nahika? Pila ba katalag ang duol sa imo? Sa unsa mo na-maximize ang imong time sa imong mga natural gifts and talents? How do you use your resources to advance the kingdom of God? Kunya, ang ibang mga tao, nakapokus lang sila ilang time na consume for socializing, sa social media. Uba naman, na-consume lang ilang time just in one area. Wala kayo sila nagiging tawag na itong complete circle, ibuok. So, atong tanawang ka na mga pagtuon. So, we can't recover time, we can't recover, okay, or redeem time that already passed or squandered. Katong mga waste na usik na nga time, hindi na nato ma-recover to. However, because na bagay, we must stop wasting any more of it. Ba't pasabot, diha pa lang tataw ni mo, sige ka usik, God, what tingin mo at karito, putla na, iundan na ang klase na trend. Kaya nausik lang imong kinabugin ng time diha. So you have to stop wasting any more of it and focus on using the time we have left wisely. So kung nakapokus na ka, kung sa 40 panangitan, yung 100 pesos ni mo, na-consume mo na yung 80 pesos, 20 na lang nabili sa imo. Kung saan mo gamitin yung 20 pesos ni mo, kung ang time pa ma-convert na ito sa money, kung saan mo gamitin, yung ba'y nabili mo nga gamay na lang na 20% of your time na mahimo kang mas productive, mabungahon ka. So that is the point, no? We have to focus on using the time we have left wisely. Ang nabili na lang, being productive and purposeful for the glory of God. Na mahimot ang mabungahon, o itawag natong
na bakay tumong sa inyong kinabuhi. Or an imong goal and dream, your aspiration is only to reach riches and to expand yourself. Dito na ito, without any understanding of the eternity. Sa pikas na kinabuhi. So kadaghanan ka na to, most of us start things we don't finish. Kadaghanan ka na to, nagsugod ka sa mga butang, mausahay, yung nagili na to, iwason. May sa sugod, pero dili, iwason. You might see half-completed tasks everyday job. Unfinished painting, kung ga-paint ka, or abandoned pieces of music. Uban ka na to, they tried to compose. Pero niabot sa kapuon ka na ay na-divert, wala, gitimas. Not because life suddenly ends, dito kay naundan ang iyahang mga efforts tungkol kay namatay yung tao. Not because life suddenly ends, but open because, kadalasan, because our commitment does. Kung sa'yo nawala sa tao, naapaman siya, pero wala na iyang kalayo. Wala na yung momentum. Wala na ang zeal. Wala na ang passion. Wala na ang commitment. Pero naagyan ko siya. Nangalog mo. There are people that good starter, but they're not good finisher. May sinasusunod ko dati. Pero pipila lang din ang ulog na huntay pagkabot sa pagkakas. Ang dagang panak sa lupa. So it isn't death that stopped us. Dili yung kamatayon ng maunang nagpahulong na to. It's that our dedication or commitment falters somewhere along the way. Nawa na yung tao. Namatay siya sa loob. There is death inside of that person. Amen? Where's the relationship? Alam mo yung marriage life is a journey. Every couple is unique. Hindi pwede i-compare ang matagusan. Sa level na, sa journey ng couple, iba-iba ang adjustment. Sa edad na 30, hindi ka sa middle 20s, 30s, pag-abot ng middle age, 40s, iba na naman. Ang mga worries mo, yung imuhang mga little kids, pag-dugtong na nimo ng mga 50s, late 50s, 60 ka na, ang imo na namang worry yung mga grown kids, yung mga anak na tigulang na, mag-work na sila, independent mind na sila. But you always have struggle and adjustment sa panimalay. Would you agree? Di ba? Oh. Now, yung mga igsoon, di ba sinasabi natin na yung ang honeymoon daw talagang sa unang tuig. Amen? Then after 1 year of honeymoon, asa pa yun? Dadaan sila ng tinatawag, kung sa'yo yung adjustment, tinatawag natin, dadaan ka ng 7 years of tribulation period. Ito ng 3 years of marriage. Adjustment good, no? Mga hot blood pagod. Wala'y magpaubos. Puro insakto pa niyo. Pagtutong ng mga nasa 40, 50, pero habang kakadugay mo, after 30 years of relationship, makita niyo nga kamauna mo yung manage mo adjust. Pero na-adjust kaya po mo. Mas kilala mo na yung kauban mo. Amen? And si Dobson na inon, honeymoon never stop. Asa ka mo? If you would agree. The honeymoon does not die. Taasa ka mo? Alam mo kung sa'yo namatay usahay, na ang pang relationship, magkauban pa rin sila, malalaman mo pag kung wala na dito sa sulod. We take for granted yung relationship. Nag-busy na ito sa trabaho, wala na tayo time sa atong mga spouse o mga bata. Wala na tayo time sa mga kaniato na itong buhay. Kaniato talagang excited. Honey,
Di ba? So, yun ko nga mga igsoon, it's our dedication that falters or maybe dies ang atong kainit, ang atong commitment sa mga butang na atong itinguha. Maupod sa Ginoo. Pag-umpon, agin po ng grabe. Excited ko. Talagang positive ka mo na. Isog kayo. After mga 1 year, 2 years, 3 years, wala. Pero nung una, gauna sa meeting, gauna sa, ano yun, kita niyo mong dagway kanina ay nasa simbahan. But after several years, nakita niyo, kasi, ito yung sinasabi ko. How are we going to maintain that fire? It's discipline. So, usay nalimutan another time na dapat i-manage yun. Amen. So, why time matters? Ano importante na yun? Why it matters? Yung stewardship na yun. Starting is easy. New endeavors feel exciting at first, passion is high, and momentum pushes us forward. Yun, unang-una. Pagdating sa pagsugod. Finishing takes perseverance. Yung paglabutay naman ang mo abot sa dadanan, yung pagkuman, pinahanglan ng labutay, pinahanglan ng endurance, ng persistency, ng pagkiglimbaso. Kung daghan ang mga ning-palter diha, daghan diha ang mga nangaluya. Many palter not because circumstances change, but because their focus and resolve do. Dili tungod kay na ang pasangilan natong sitwasyon. Sabi mo lang, di ba? Pangutan ang busy mo. Good kayo. Mga ano, ka na kayo mga commitments. Gusto na kayo. Pero sa tinuod lang. Kung saan ang focus mo, amen? Saan ang imuhang gitagaan o priority tuway mong dagway? Amen. Mamaw niya, ang birthday ay daghan. Anniversary daghan. Likod daghan. Daghan ka ay mo apin. Very meeting. Diba? Usa na lang dami. Halos nakita kada Domingo, kada simba sa Domingo, ha? Di mo pa din nag-ibayo dito sa upang putang. Why? Because there's something that died inside. Dili na di mo importante. Diba mo na nagbanag na sa mga, diba? Kamatanan ka mo. Next to God, ang pinaka-importante, sabi ko nga yesterday, atong mga parties. But over the years, nalintan na rin mo kung saan na-consume na ka sa trabaho. Nandito na ka sa inyong luma. Kaya ito, pag naghimo ka desisyon, ay talagang istorya. Upo talaga yan, mananggid good. Ano sa tingin mo? Diba? But over the years, hindi ko grabe galimot na ka nga, may kauban di ay ka, na kinahanglan din mo mag-meeting. Kinahanglan din mo siya i-inform. Kasali pala siya sa mundo mo. Hindi pala yung mundo mo, umiikot lang sa sarili mo. Diba? There is something to sana. Importante yung time. So, the biggest obstacle between you and success isn't starting. Ang pinakababag kung pinakadakong babag, okay, between sa imuha o sa imong kalampusan, ay dili yung pagsugod, kung dili yung disiplina. Yeah? It is not starting, isn't starting. It's the discipline to finish what you've already started. Yung paglabot tayong disiplina, kung saan kung maabot sa dagana, parang may trabaho na. Pero kadaghanan na nato, dito kami kayo. Diba? Isa na Bible study. Okay sa sugod. Volunteer. Ako hindi. No? Diba? Pag-abot sa tunga, wala na. No? Kamu na lang yan. Ikapoy na
po siya na dugay. Di ba? Maupo sa simba, di ba? Bible study, grabe. Unang meeting, dalawang meeting, dugot na. Puno, abot 20 Bible study. Sige Bible study, sige Bible study. Ay, yes, hindi sila na busi, ang 7, 5, sunod balik mo, 3 na lang tayo, ikaw pa yung katatlo. Ganon, no? So, yung naputay. Okay. So, the discipline. Too many dreams. Okay? Too many dreams stay dreams. Dagang mga damgo, nagpabilin lang na mga damgo. And most hopes never materialize. Wala nang materialize. Dagang kita mga damgo ako sa buwan. Pero wala na tuman. Nga naman, not because life stops, ito kinabulong kinabuhi. Nabulong ang kinabuhi para sa ato. Not because life stops us, o ang kinabuhi, pahulong ta, but because we don't go further, the word not further, we don't proceed, we don't go further than the first few steps. For example, nakalalagyan yan. Alala ko tuloy kanya ito, parang may salida na natanaw na kayo, that is the chariots of fire. Nailong ba ako niya ito, pinagalan ka meters, pinagalan ka steps, no? Nandiyan na sa finish line ko. Wala. Ni-collapse good siya. Wala niya nakabot. At isang old movie, matanong pa ko anak. Ako binasayangan ko. Inalalan ko, ikaw mo abot na siya. Kulang na lang sa push ko. Ni-collapse siya. Ang sakuban sa ato, na-divert. Dahil ang purpose. There are many beginners. Tagang kayo, maayo ko magsugod, no? There are many beginners, but few finishers. Gamay na rin ang mundo sa dagdanan. A lot of people are good at getting things started. Dagang tao, maayo sila sa sugod. But bad at finishing. Hindi maayo sa pag-tuman. Ang tawag nun sa amin nun, sa Tagalog, ningas, kubol. Ano ba ng ningas, kubol? Yung kubol, anong tawag natin dito sa kubol? Kubol dyan, kung talahin. Kubol. Di ba yung kubol, pag sindihan mo, paspas kayo, good mo. Ano good? Yung plane, naku, kayo na yun. Pero yung kalayo, kiotra, kaliotra yung kalayo. Very short-lived. Wala bitaw mo endure, wala mo padayon, kaliyot ka. Ano yung itawag na nigas kugon? The fire is very short. Panandalian lang din kanyang kalasi, kainin. Even among Christians, isa sa atong mga Kristohanong God, life can be a collection of unfinished symphonies, beautiful beginnings that are never fully realized. Would you agree na daghan mga damgo niya? Nagpabili lang siya na damgo. Di ba? Nahimo siya mga collection of unfinished symphonies. Nindot siya paminawon good. Pero ang pangutana, nahuman ba? Oh, yan. Whether in art, business, personal growth, or spiritual walk, turning dreams into reality means mastering your time. Importante yung time. Pareho tatanan, ditagaan o panahon o higayon. Kung saan na ito gamitin ka na. Productive people don't just start, they finish. Making every hour and day count. Katong mga tao ko ng mga walang puso, productive sila sa ilang kinabuhi. Kasabot, daghan sila na nahimo. Daghan abot ang ilang kinabuhi. Ito yung mga tao ko na, yun diya, wala lang sila nagsugod. Ilang game, kuman. They finish. Kung ipahimos na nila ilang panahon. So, magsugod kita mga igso, start with courage. Next slide. Ang pagsugod, kinahanglan ng kauban ng kaisog, start with courage, but finish with commitment. Yan.
nga na-enjoy. Na-encourage, na-kaiso. There's boldness. Super. Pero ang pagbuman, kinahanglan o commitment. Ang Panginoon, kinsay gusto. Ako. Abot na stock na yun. Wala na. Nasaan na yung commitment? It's not enough to dream. Hindi lang good na siya. Hindi na ito sakto yung magdamgo lang ka. Kinahanglan ko ka mula hutay sa imong adlaw-adlaw good nga time. You must persevere. It is not enough to dream. You must persevere and use your daily time wisely to see those dreams come to life. Subot pasabot yung ginamonitor. Asa na ba kukuto? Di ba? Kung hindi mo bitang smart goal, di ba? Kung sa'yo ako gusto mo ito sa akong pamilya. Di ba? Ngayon mo na yung butang sa ikong journal. Kung na ako itulo ka po, igikan ka ba? Kung sa'yo gusto na ko makita ang bunga, makita na ko na mag-materialize sa akong pamilya. Kaya kita. So, saan na ko pagtikang kinig? Saan ko ba ito na tulo ka pamilya? Kaya gusto na ko maabot na damgo, maghimo na. Amen. Kung sa estudyante pa natin, ilan na ito igang mag-doktor? 10 years ka. Gawa sa 4 years, di mo nga tawag na ito, di mo nga preliminary din mo. Then, pag na-specialize na ka, dito na ka for another certain period. So, mostly, mga 10 years, exceed pa kung napakaibang pang mga extra specialization. It requires the whole time. It requires endurance. Kung dito ka mag-banjing ka, ibis na ang dampuin mo, piloto, mananggutay na lang ka o lubi. Imbis na, doktor, nahimo na lang ng kwak doktor. Imbis na, engineer, ang sa'yo nito mo? Nahimong panday. Hindi naman natin pinamaliit yung panday, pero alam mo, Mixon, nasa imo yan eh. Wala, di ba ang challenge na ako sa mga estudyante, di ba? At wala ako as parents, push na ako yung mga bata na mo. Kasi yung mga membro sa church, ni-encourage na mo. Sabi ko, hindi ni-encourage yung pag-gobyerno na. Ano sa gobyerno natabang sa ako, pang-pila. Ang imo na lang doon, magpakita na dito sa espilahan. Unya, talagang mag-effort po ka para magpasal ka. Ang pangutanan, kinsa may mabulahan na. Ikaw. Pero nakakalam ko. Kaya bisan pag-graduate ka college, kung wakay damgo, magpuyo agyamong kasbalay. Naintindihan niyo? Ayaw ko sige yung time ay nag-graduate na. Tapos gagawin mo magsige ka ligda. Dito, nag-graduate na ka. Kinahanglan natin dream ko. Dami nagsaginuo pa natin isgutan. So, start with courage but finish with commitment. It's not enough to dream. You must persevere, lahutay, and use your daily time wisely. Ang adlaw-adlaw, gamitin mo mga alam mo. Di ba? Kana lang pangpanglaba, pinaka-oras. Tayo panalita na. Okay, di ba yung usa ka simana? Budgeto ni mo. Sa Lunes, kung sa'yo buhato ni mo. Martes. Napatay nga na? Merkulis. So, ano washing day ni mo? Ano yung family time ni mo? Manakal time to talk. No? Enjoy with the family ng lakaw mo, mag-date mo, na kasama mga bata. Ano time? Ano yung time para sa ubang time? No? Nabay-ubang sa ato din na nag-eskwela balik? Kaya gusto pa rin madugangan ka? Gusto na itong additional skill, additional na talent. Sa mga women's, di ba? Tanaw din mo naman, design magluto dito.
Duwa nga mag-ipog cake. Di ba? Mag-graduate mo. Sabihin, sabi pa na follow your dream, but you have to align your dream according to the will of God. Ano ba tayo pinigil ng Lord sa inyo? So, ayun, huwag tayo kong oras na ako kung pagkamakilihin, gusto mo ko makita. Diba kung kagalihog na naman kadiya? Hindi mo nagsilid sa to? Si Juan, nagahula dyan. Kanus amahagbong ang bayabas. Alam mo yung time for time. Okay, make the most. What it really means sa pulong mapahimusli, make the most. Nakakita mo ba ng yung disiplina bitaw na mo appeal sa iyo iba? Nahabi tayo mag-exercise, magpantay sa weight nila, sa diet na ano nila, nabantayan nila kanana. Yung kanilang, yung kalang diagram nila na, for example, mo-appeal ka sa 400 meter dance, kinahanglan hindi mo mag-practice ng daan, pataas sa hangin. Dapat healthy ka, fit ka. Sa ulog ka, mo-appeal ka niya, silikan pa ka, silikan ka, ulog ka. Di ka mo-appeal sa, di ka makadaog. Kung runner pa na, amen? Oh. So focus attention. Ayan ang una. Truly making the most of your time means zooming in on what matters. Focus helps you avoid distraction and stay aligned with your most important goals. Dapat nakakay focus. Pag wala kayong focus, diverted ka, put dun sa ubang butang ng iyong time. Huwag kayo ng imo. Importante yung focus. So, ang pangutana mo ni, kung sa'yo pinaka-importante yung gusto mo natin, stay focused. Amen? Number 2, unshakable determination. Alam mo, ako sa driving, bitaw, sa'yo sa nakatunan ako sa driving, focus, determination. Okay? May katulo, di ba? Ang sa driving, ako nakatunan, focus, determination, at saka yung itawag na control. Ikaw ang control sa machine, yung machine. Hindi nga focus ka. Hinunay ka ba ka? Watchful ka sa pag-drive mo. Wala kang mabantayan sa kalsada. Then determination. Hindi ka pwede nervyoso dito. So, kinahanglan doon, kung mukha ka, make it sure na sakto yung pag-overtake. I-ani naman natin sa idea dito ng focus and determination. Dito naman, unshakable determination. Dili mauyog na determination. Ano yung determination sa Bisaya? Desisyon bitaw. Ha? Diba? Kanawa na magsabot. Sabot ha? Lunis sa lunis. Lunis. Yan. Wala register. Ano sa ito? Nalipot sa lunis, no? Karang bitaw, ito na, sabutan, padula lang. Biglang sabi ni, biglang usbon. Kasi may tabuan na karon. Ha? Sabi na, mga balang asawa, mga babae na ba ang mga powerful kind of change direction. Mga babae na, no? Lahat ba ng babae sa lalaki, God, no? Kaya masyado man silang gifted, God. Daghan mo kayo silang sugot sa una-una. Sa ganin mo ito sa grocery, di ba? Yung paliton lang dito sa buo. Pero ito siya dito sa... Kaya siya bigyan mga dilata. Alam siya nakita amiga nito. Istorya na siya amiga. Talagang nahurot na sa kauras dito sa amiga. Iwan siya magpaingon na abot dito sa yan puyo. Di ba? Daghan kayo? Oo, mga diversions good. Okay, actually, mga babae, mas socialize sila kaysa lalaki. Ang lalaki, kada na siya tuyo yung hon. Mupat
palit og shoes. Ha? Ato siya dito. Bisitahan niya na. Kaya lang wala siya budget. Nasa iyang man, balikan ko na. Di ba? Would you agree, guys? Dili ng shoes. Maski motor. Saan siya? No? Pag nakakay-goal, ang sunod alam, ngayon na lang balikan mo, dili-diretso na. Ang iyong focus to ano yun. Motor lang yun. Di nakakita. Blind na ka sa umputan. Ang imong mind tuwa sa motor. Tuwa sa shoes. Tuwa sa imong focus. Pero sa mga girls, lahi, hindi mga babae, no? So, pero pag determined ka, hindi ka masya. Okay, padayin na ito. Determination is the emotional fire that keeps you moving forward. Even when challenges and fatigues sit in. Bisa mo ako yung time, daghang mga babaw, mga hagit, unya, apoy na ka. Pero tungkol kay determinado ka, untis, sa sunod, na ayaw kalayo na yun. Ako din yung ako. Bahala na, magkinaon sa, naasa inyo na. So it is the emotional drive that binds purpose to action. Mabot pasabot mo, onay, gahatag ni mo pabilog mo. Mapadayo ni mong buhaton din mo. So naakay tawag na itong determination. Taas ang abot ng mga tao na determination. Itanaw na ito na kinahanglan yung aning oras yun sa Domingo, ha? Ang aning yun. O yun yung akong dalikon. Mamawagin din. Diba? Muna akong dalikon, ha? Last anniversary, why can't on good, no? Talagang, imagine mo, nakatarantar-good ka na, no? Okay, right motivation, ikatulong. What means make the most? Do your best. So dapat focus ka, determine ka, and then naakay saktong motivation. Meron driving force na gatong mo. Ay sakto. Your why defines your how. Kung pasabot ang rason na nagpaluyo, muoy mo explain nga nung imo man ang gibuhat yung how di karabaw, di bagutin. So po yung how, kanang imong gibuhat God, ang nagpaluyo ang ano, why, unsay rason, anong di ka mabugngan ana. So yung driving force, yung rason na naghatag din kalayo, mo na hinungdan, why you take action. So ito yung right motivation. Isa sa atong pagpangalagad sa ministry, pagkutan ito. Isa driving force. Ganun ka Bible study ka? Ganun ka prayer meeting ka? Ganun ka wali ka? Ganun ka teach ka? Ganun ka sakripisyo ka? What is the driving force? Huh? It's a right motivation. Yes. Why? Because you want to live your life pleasing to God, to bring more honor, kahimayaan para sa Diyos. And aside from that, God made His promise na naay itawag na kung hindi mo ito ganti sa iyong mga kahapon. So yun ang why that will define your how. When your motivation is rooted in meaningful reason, reasonable good, mauna, yung values, faith, or vision, you're more likely to sustain effort through ups and downs. Bisang magkinaunsa pa, maglisod, musaka ka dito, unsang klaseng kahit sa atong agian, you will sustain, you will remain, you will continue. Yun ang right motivation. Ikaapat, stretching beyond comfort. Hindi ka gusto lang ng status ko o comfortable. Kung kinahanglan mo na ako sa man, i-challenge mo ka ugali mo. Growth happens just outside your comfort zone, pushing your limits, but it through new skills, effort, or perspective builds mental toughness and confidence. Ang point din yung stretching beyond comfort, yung pasabot, na hindi ka na kontento
lang sa inyo naabot kayo, kay nakay damgo. Naintindihan nyo? Sige, lamunin mo yung buhay mo ngayon. Naku, yung mga tao sa kalibutan, karunong sila magplano. At saka panginabuhi lang. Hindi na kauban ng Ginoo, pero na sila yung ikam. Na sila yung pamahagi. So, i-challenge mo yung kaubalin mo. Alam mo yung mga tao dito, hotdog ma-challenge. Hotdog mo sa pagbukid. Okay lang tayo na every time i-confront ang mga challenges, mga hagi, mudagan ka, hotdog ka. Ayaw nyo i-confront yung gulayan o yung mountain, yung mga challenges. Kailangan lang we are willing to stretch beyond limits. Pwede yung ubang hindi sila tayo ni ano ko, na hindi mas productive. Kaya tanungan, mahadlok sila na mas-shake ang ilang comfort zone. Ano, huwag ka libro ko. Okay lang yung dibdib mo. Okay lang yung kayo lang ako, Lord. Ayun. Hindi mo makita yung potential kung saan pagawin ko sa Ginoo. Kung talagang kung bata pa na, sige anak. Okay. Gusto niyo mo learn o drive? Sige, masugod ka sa bisikleta tuloy ligid. Sunod, duhay ligid na lang. Pero obserbahan mo. Pag panahon na medyo mutakilid, daganunin mo. But you're going to stretch the person. I-stretch mo siya. At matagaan ako kung sa ato din ng exposure, mag-teach. Kasi that's part of your development. Alam mo, hindi mo ma-discover kung kinsa ka, kung sa imong kakayahan, kung hindi ka matest, kung mabutang mo sa sitwasyon, na ma-challenge ka. Hindi mo makita magawas yung talent and gifts mo sa Ginoo. Amen? Saan mo lang galing dito na kung butang dito nga ano na po, i-challenge na po sila. So na-i-complete sa party, hindi lang tulog kay tagaan mo din mo sila trabaho. That's part of growth. Don't you know ang development ng isang tao, mas matabangan siya. Pagka i-expose niyo siya, yung itawag na itong experience, bigyan mo siya ng exposure. Yung theory matest, yung theory mo, pag nandun ka sa ako. Ito ang tabangan. So, taas ang kamay ng gusto pagpagamit sa inyo. Taas. Sige, ano taas ang taas? Kung nagpupupupot sa ilang mga murag ka daw, anong murag matrap na puntahan niyo? Murag tamaan niyo. Hindi good. So on. Amen. Ingon din ika-lima, persistent perseverance. Magpasabot ng persistent perseverance, mura siya redundant. Pero ang idea din talagang, yung pag-mingot ng perseverance, hindi lang siya for the moment, kundi not continuity. Perseverance is more than grit. It means finishing what you start and bouncing back from setbacks. Alam mo tayo, fail ka. Ay, di na ko ganahan. Di ko magsugod ay, failure ko din. Di siguro niya ako niya. Try again. Try and try until you succeed. Ayun yun. Yung story ng perseverance. Remember, failure is not an enemy. Failure is a friend. Welcome it. Learn to fail successfully. Pag-aralan mo bakit ka fail. Next time around, you will succeed. Yung mga setbacks na yun. Because failure is just a what? Temporary, only for the moment. That is just a situation. But you as a person, you will never be a failure. Because God decides us to be what? Overcomers. Champions. Ano sabi ng Bible? I have overcome the world. Therefore, you are triumphant. You are champions. You are destined for victory. Yun ang point dito ni Christ. Kaya mga Christians, full of hope. Positive sila eh. So, pag magkaroon ng setback,
nagkaroon ng setback, may fail ka sa might be, nagkaroon ng dako na problema. No. That is only for a moment. Bangon! Pag nadagma ka, nasugatan ka, huwag ka mato. Tindog. Amen? Kung sa kalibutan o sa akin, yan ang lalaki. Yan, yung lalaki pa yan. Kung sa atin yun, anak ng Diyos. Siyempre, may tatay ka sa langit. So, paminaw mo sa inyo yung direction mo. Kung gano'n yung nag-usik ang tayo hindi para yung focus mo, maybe God is telling you yung mga disrupment na yan, mga redirection, maybe yun ang there's another open door sa inyo. So, hindi may consume yung time. Hindi para inyo natin. Pero dito simple nalipin ka. That's another lesson to learn. Pag nakusulayan mo, remember si Thomas Edison? Remember the story of Thomas Edison? Ang nag-invento na incandescent bulb. Sige siya, scientist mo po siya, so inventor siya. Gibuhat niya, nagbutang sa filament, di ba, walang gamay kahit na walang buhok. Parang ubaga ba? Pag sige ka, basket po. So, labay na sa yung iyang room, nasa second floor, labay na siya. O sa kabantay, nag-apel niya, ang iyang mga reject, mounting na dito, yabot na sa second floor, yung kataas ng urang gabukig ng mga reject. Until one day, finally, he succeeded. So, siya ang nag-invento. Isang gamit na natin siya invention na nahima. Siya is one of the examples ng language ng perseverance. Paglaw tayo. Passage. Persistency. Naalala niyo yung story ng dalawang frog? No? Ito yung story ng frog. Yung dalawang frog, nahagbong sila sa kaldirin ng gatas. And then sabi ng frog, oh, goodbye, bro. Pumatay na ako. Isang pessimistic, may negative siya. Wala, hindi pa tao. Kurapta ng tao sa kalibutan. O, yun. Bisang asa, kaligid doon. Sa tricycle. Pati sa hospital. Tanang. Goodbye, world. Lumos na yung dami. Pero yung sa kaprag, kung saan? Ha? Sabi niya, may Jesus sa kinabuhi. Okay lang to. Sige siya, drive ko. Sige siya, kisi-kisi. Hanggang yung gatas, nigahin na yung keso. Nigahin yung gatas, sabi niya, sige, pwede lang mo practice yung jump on it. Nigahin naman eh. Siya yung the same. Sige man siya, karaw-karaw. Persige lang yun, nahutay lang yun. Yun din eh. Kaya ko, watigin ba yung hilingan ng Israel. So, yun yung pragod nga. Optimistic. Next is steadfast commitment. Kalit ka ulo na ay steadfast commitment. Kung pasabot na kay commitment, yung commitment ko sa man. Dili bayot na commitment. Diyan ang commitment. There's steady, there's firm. There's firmness in your commitment. Diba? Steadfast. So commitment is the long-haul promise you make to yourself. It is about consistency. Yung language niya, mapadayon ng kanunay. Consistent. Showing up each day, regardless of the mood or circumstance. Naalala ko tuloy na test yung perseverance ko sa Bible study. Imagine mo nasa ko sa tubigon. Yung puntahan ko doon sa yung church na sa sentro, yung house church kami. Yung bukang may dayo ko ng balay, 7 kilometers. Kung yung gagawin ko, para makasave ako, sasakay ako ng tricycle, mga 3 kilometers from the center. Pag abot na ako dito sa
sa Pumoy, manaog na ko. Then mag-walk ko for another 4 kilometers. Ito na yung off-road na. Aging sapa, aging mga kawiyan. Yung puntahan ko dito yung mga katigulang sa bukid. Yung papa, yung parents ni Brother Timmy. At that time. So, sila may isa sa mga membro. So, tawag na ko na tatay, nanay. So, bago ko na ang tugubay ba? So, dito, ipadala ka dito. Pag-abot na ako dito, tapos nanay, hihimo ko si Kwati, pag-abulad na itong mga liso, asa mas tatay? Tuwas, nasa doon. Ano ba? Asa mo na? Dito, simot yung layuang dito. Kung ako si Ibabaw ko, no? Tuwas, tatay, so gamay na lang. Tay! Mula nung kito, malis na yun. Paubos ba? Talaga ko kasi dito, manumano dito dito, siya na usap. Manual dito kaya matrabaho mo. Nao ko dito. Kanya, siyempre, hindi mo na pwede. Dala ka pag-notes dito, maglingkod. Wala, talaga. Moment ko, akong discipleship. Kanya, hindi ka usahan mo ito, ha? Kasi mo usahan mo, butong tayo mo, butong ba? Kaya wala kang po yung extra na hilong naman ni our discipline. Hindi ako parta, sobrang ako sa tayo na, wala ko mo, ako isip, pamili, pabalik. Wala ka ulo. Na Sabado, Domingo, pabalo ka, palit ko, 5 pesos na pandesal ba? Sa dahil kanilata na sardinas. So, paong po dito. Ang pandesal, usapan na, kadamil niya, ilubay na tubig. Kaya sensitive ba itong yabang? Kaya ayaw ko magpabigat doon sa aking gipuyan. Kaya aking gipuyan mo dito nga balay. Dati siyang manager sa Pepsi. Retire na siya. Sige pa ang dami yung usa na kaanak para lang usa sa eskwela. So, ang kapit na, so napakaulit ko niya. Ayaw ko may birthday sa ila. So, secretly, naghimo ko mo. Kanya, ni-explain na lang ko nila na ako'y lintahan ng lugar. So, nag-record sa karoon. Kasi sitin mo itong buta. Ang buta may talingan. Dong, ano ka dong? Na ako, na. Kasi ibutong kapangungan na dito sa upog. Kaya doon ako, gibuhat doon na, no? But very kind yung buta, no? So dito, yung anak, no? Sometimes post fasting. Pero, difficulty doing ministry. Kung hindi ka well motivated sa Ginoo, kung tanaw mo kayong tao, yung lesson, kukwit ka. Kukwit ka. Nagkami mo na may iba yung kultura, iba yung akong comfort dito. Ito nga, sa provision na ito, iba yung probinsya. So yun, no? And pupuntahan mo na, yung mga kabuo, yung anak yung pattern every week. O niya, ambot lang kung makadulog ba kung buwan, medyo bungol-bungol, huwag kamay. Hindi kulang na din sila. Oo. Nga na ba? So, lifetime na usahan yung sumbong ka sa Ginoo ng taong luha. Naalala niyo din yung one time. Naalala ko sa illustration na I will close na walang kita. One time at a time ng problema. Sa kami na mo, pinanglan ako dalaw Cebu. Kay mura o magkaroon ng hormonal imbalance pag nag-pregnant siya, magkaroon siya ng insanity, mura siya mabuang kanyo pa. Mura pag-change siyang hormones. Kala na pong tayo, so pregnant siya. So, hindi ako mga 4 leaders at that time. Nag-abot ang tayo na wala ako kakampi. Pero that concern, very objective sila. Kaya hindi mo maalis pastor ka. You have to stretch. Kaya kung namin nagawa ito tayo, medyo dagin pa sa Ginoo. Kung sa'yo matawag sa value captain ba? Nagawin ko kayo yung gold.
So, yan po sa tayo na isurrender na sila. Ako na sila, buhay at pastor. Ako naman, yung part of it, talagang ko sa ginawa ng extra mile ba? So, hindi na. Yan po na tayo nagka-boyfriend man yung mama, kauban niya, yung boyfriend. Yung ban niya. Sa kayo din paiwan dito. Uban, kayo si Bo. Paiwan din dito sa Southern Hospital para ako sa pagkakamo dito. Pero, napunta na dito sa Puente, di ba, kasi kabalo sa Cebu, sa Puente, dati. Idagan man na yung boyfriend na Tagalog. Idagan din sa ako. Hihila ko, mama. Hihila ko, mama. Ako naman. Asa? Tuloy ka lang. So, ako nagiging ukoy doon, dilipot na. Dito po ba't kayo nag-serve sa Australia? Dilipot. Siya po, ka-opportunity ka na. Kabalong na siya magtuntol pag Cebu. Wish ka po na siya. Tatawag na yung girlfriend. Maana naman. Oh, so, medyo undecided na siya magpadayo. Pagkali ko, siya kabantay. Ang sige ko, ako nito. Ayaw dagan. So ako sinikutan. Ano na tayo? Dili ka. So nung ikutan na ako siya, i-explain ako. Kung ayaw mo sa babae, sumama ka balik sa ako. I-explain natin sa parents. Then you are people, hindi ka naman i-post. Okay, sa ganito na gawin mo na sa sitwasyon. Kung ayaw siya. Punta kami. So, patanaw na ako ipa-ultrasound. So, 4 months lang yan. Yan. Sige, hindi naman siguro may adjust yung hormone. So, na ito may exam. Sige ka lang ako sa Southern. Yan ako wala din yan ito. Pagkamala ng mga ako i-check up kay na. Ako minauna sa linya. Kung hindi ho, siya dito na dayon. Pag-abot anak, siyempre, di mo kalit tayo yung mga mama, may kautan, kasi mga anak, hindi ka kabalog sa mga i-manage ba? Susuko. Nya, may pipe. Nya, samtang na ko na may pagawas namin sa ospital na i-pipe, siyempre, na-irritate ko yung anak. May kalit o dagan, may tabok sa dalan. Unya ang mama, pagkakita, may tabok sa dalan. Sa dalan, may nakaw ko lang natin, may dagan. Ang ibuhan niya, sumag-sumag niya, ako naman, para kami si, parang si Gabi, kasi siya, tumakbo ko doon sa dalan doon, tanong ang mga tao, may nang di pa usong silipon doon. Nag-trading sa social media yun. So, na-viral yun. So, kinabakan ko siya. Kailangan ko siya kung i-convince. So, ibang araw na consume kami doon ako kami. So, talaga pagkagabi mo balik naman, pero mo balik kami sa ubay. Ito na. So, akong bisipitan ko. Yung mama bisipitan ako. Ipakita na lang ako itong banabaan na yung sa moto. Tumay tatlong story short, nadala na ako sila. Kabarko. Sakay namin pagkagabi. Nanani sa barko, sige mo yan, kasama ang mga brute. Sige, hindi makaaniyak emosyon ba? Sa kasama ko niya, na-irritate naman yung babae. Dagan na po siya, ikaw mo sa barko niya. Wala pa man to, na pa may damyo. Igula pa man ang pasahero. Nanaok sa galit, dagan. Sabi ko, dagan good. Kanya, ang boyfriend ko sa sunod sa barko. Huwag kang umalis, dyan ka lang. Ikaw tumahimik ka. Punta na ako rin. O asya dito sa may pantalan, kaya mo naman, huwag siya ang ba? Ito siya dito. That's my struggle, guys. That's my struggle. And then, I am accountable to the leadership. Kaya ako ni Barug eh. Sabi ko sa leadership, kaya ikaw chance. Kaya leadership siya eh. I also extend my resources. Yung kabot ko. Hindi, ikaw na punta ng story. So at the time, hinay-hinay ko. Di ba naman na the plane dito sa kanang
talanay, kanang gibugkos bitaw na upat ka pusti bitaw na diyan ibugkos tong ano, diyan nakakas dagat. Basta hindi kami sa dito kalit ba? Patay na gud ni. Dito na ninyo nga tanang klaseng convincing power dito. Tanang itong wisdom na ni. Ikapoy naman ko. O kasi ano man, very exhausting man siya. So dito, explain ko sa iyo, kailangan mo siya sa akong perspective yun. Naligaluhan niya ang mga tao dito good. Isabot na kung ayaw sa isakang damyo, kuwaa sa mga tao sa bangko. Tama nagtanaw mo kami. Sabi nila, uyabi. Kanya, ulit tao pamubog ko ako, alam na tayo, no? Tigan ko, tubutan sa mga way ko ako itong buhaton ko, di nga ito nag-rispa. Pero I don't know. Pero ito nga tayo, di ka tanong mga tao. Ako na lang ang iulan. Waon ang damyo. Oo, ako sa nang ko. Saan ang mahayagan mo siya? And then, pagka maya-maya, nakupta na ako yung kamot kasi magkamali ako doon. Mukalit siya di anak ko. Hindi ka ako. Lumos kami pag-ihol niyo. Hindi mo kamulangoy. Hindi mo kamulangoy. Hindi ako problema. Oo, so na mo yung pinagin sa dagat. So, pagkakupot sa kamot, medyo nagkaroon na ako ng bukot. Hinahinay na ako, sipitan na ako. Hinahinay na nila maubo dito. Ako yung mga tao, mga mata, natanaw sa amin. Ako una din ako sa ibalik ko siya mother na medyo ano. Siyempre, nasa emotion, sa akin yung emotion. Isabot na ako si Kapitan Kapkay. Pwede ba, ganyan lang yung sa tibunin nyo sa sudot. Iba na lang ang condition, hinahin ko sila. Oo, hindi ba? Ipasuloy mo dito sa may tuol, ano, mag-drive ba? Oo. Dito mo na. So ako siya hindi pa kalumagod, so daga na. So, si mother, to aray dito sa ubos, kung niyang boyfriend. So, at least, nakabunggot ng barkos, mga alas 5 na ito. Pagkakot dito, sige, diyan ka naman, relax ka na, kasi may hindi siya magwala siya. Kahit siya, amo ako ibugbusan ka yun, siya siya ito. Salamat, uli na mo, uli na ko sa akong payag niya. Ay, salamat. Ginawa ko sa kapos, gibukan na. Paghinga na lang ako, ulay na ako. Yeah, pastor! Alam ko, isa kong batang ko. Di ba ito, anak, brother ko eh. Isa to. Namatay sinong ganito, ha? Alam, namatay. Alam mo, yung emotion ako sa kapos, sutang na ako ito. Kung kita masawali, kita na lang po. Sa pagkatuloy tabangin ko. So, ano na ko? So, tinapong papa, kunani. Paspas kayo mga panday ko, Diyos, papa, hipo na lumon. Oo, hipo lumon dito. Meeting dayon, announce dayon. So, ibig sabihin mga igsoon, ano yung drive na naghatag sa ako to survive? It's the motivation coming from the Lord. Kaya kung sa iyo mo lang, so hindi ka, hindi na lang ako na may nila. Ay, wala dito sa buhay. Oh, it's the Lord that gives me that strength. And sabi ko, Lord, salamat ko. So, mauna ako din sa inyo. So, steadfast commitment. Nabatay nga na ng commitment, mga son. Rain or shine, whatever the circumstance mo sa itong kinabuhi, you maintain your focus, you are determined, and you are persistent, minahuntay ka, and you are committed to it. Walang iwanan sa ere, minahuntay ka. Anak yun ang akong challenge sa akin. Kaya nga, ito lang balikon ko rin, bago ka mag-close. There's no perfect church. Kasi ang mga simbahan is consist of people who are imperfect, sinners. We are born
wrong sinners. Mga makasasala tayo. We are simply forgiven, itagantag bagong pinahuli. Pero part sa atong journey, natin mga witnesses sa pamilya mo. Hindi ito ang taong mga variations. So, asa na ito ikon siya matong time para magiging mas productive ka? Na binanaan ka sa community of faith sa iba. Ganito na ito tayo kung sila na ito to build other lives. Kung tandayan ng ubang kinabuhi ka. Kaya nga naman, kaya nga. Ang sikreto para ka mo sustain, wala ko tayo. Na kanang law maging foundation sa puso, kung nang nabuhi ang puso sa ikinabuhi. Hindi siya nagpagiging virtually. So, kung ibig ko sabihin, yung foundation yung malinaw, naintindihan mo yung doctrines, yung teachings, yung scriptures, yung depth ng Word of God, naintindihan mo, not only from the head, but from your heart, and it becomes real to you. Nabuhi sa inyo. And that's the reason why, bisang usong problema yung problema sa trabaho man, sa pamilya man, sa simbahan, sa bisang asa, nakakagihapon, ipagbilin ka. Why? Ang hinundanan ng pagbilin ka, tungkol kay dito rin mo nakaplagan, kung ang ginoo sa inyo, kung nag-grow ka, well-founded ka sa Word of God, nagpasabot ang iyong paglakuntay ka mo, ang motivation ka mo, hindi lang tungkol sa nakay relationship ni Sir o ni Ma'am o sa niya. All these people are nice people, but they're not always nice. Maabot ang time magawa sa itong mga pangin, mga tanong, o mga sungay. Hindi man na perfect. Gagawin man na panimo. So the only thing that will survive is this, kung sulit atong foundation, kung buhi para sa ato. Magpasabot ang Ginoo mo priority. Dili ko sa sulat, dili ko ano ng church, kaya dili ko na feed, dili ko ni grow, dili ko na define kinsa ko, mga akong conviction, kung dili lang ka na, tinutod ang Ginoo akong experience. So dili na nila kabase lang kay naya akong mga friends, akong mga kaila, akong mga relatives, o amigo na ko ang pastor diha, o amigo na ko sa isa ito. Goes behind. And I think that is worth to spend our time. We grow together at tumiyang ka natin pamilya sa Christ. Hindi natin diusita. Ni-grow ka o ni-grow ko na ito. Amen? Father, salamat sa grasya mo sa amin sa natapusan. Thank you, Lord, thank you, Lord, for helping us to continue our journey. Thank you for your Spirit, Lord. You're really teaching us, shepherding us, providing us spiritual nourishment, kadahil napakaon ka na mo, kadahil nagaligon ka na mo. Salamat sa mga butang Ginoo, mga mga katuloy. Lord, tuloy kami on how we make the most of every opportunity, Lord. By being, Lord God, by being, to maintain our focus, to be determined, to be persistent, Lord, and Lord, to continue with our commitment, this firm commitment, Ginoo. Among pagmampo, Ginoo. Nabisan kung saan na ang agian, Ginoo. Even if we're going to stretch beyond our limits, Lord, we are willing to go extra mile because you are our strength. Ikaw naghatag ka ng puso. Ikaw na naghatag ka ng puso. Salamat, Lord, with your abundance, and your sufficiency, Lord. Salamat. Sa araw-araw, so we return to the honor, thanksgiving, Lord, even for those blessings na ang nalawak na kanino, and even, Lord, for giving us longevity, taas na lupay o protection. Tinanong pa lang ko sa ngalan ng